Hi guys! Magandang gabi po sa inyong lahat. So, from MB tutorial po tayo. So, ako po si MB. At ngayon, ang pag-usapan natin is about sa ating YouTube. Yan. Tuturuan ko kayo ng mga ilan sa mga tips na alam ko para kayo po ay makakuha ng 1,000 organic subscriber at saka ma-hit nyo yung 4,000 watch hours. So, eto based sa naranasan ko. Hindi dito sa YouTube channel na to kasi meron po akong isang YouTube channel na talagang nag-monetize siya. Although matagal na yung YouTube channel ko na yun, pero lately ko lang kasi siya parang napukusan and yun yung ituturo ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko. So guys, hindi to kwentong kutsero ha, hindi rin to kwentong basta lang to kwento. Ang kwento na to guys is nangyari po sa akin at ang kwento na to ay ibabahagi ko sa inyo. Ano ba yun guys? Unang-una guys, once na kayo po ay naging isang nag-enter or gusto nyo maging YouTuber, maggawa ng mga content sa YouTube, guys, kailangan alamin nyo ang niche nyo. Madalas nyo tong naririnig pero hindi nabibigyan ng kahulugan. Ang niche po, ito yung bagay or ito yung meron kayong target na mga tao na gusto nyong pakitaan ng mga videos nyo. Kagaya dun sa aking isang channel, ang akin pong target is mga OFW. Since I am an OFW, so naggawa po ako ng mga parang tutorial about sa mga OFW, ganito, ganyan. So doon po ang pinokus ko yung target ko. Noong una, guys, ito yung ano dun eh. Noong una, gumagawa ako ng mga videos na wala akong niche. Ibig sabihin ng walang niche, kung ano lang yung gawin kong video, gusto kong i-upload to, gusto kong i-upload to. Pero wala po akong tina-target na tao kung sino yung makapanood. Doon ako sumablay. Nakagawa guys ako ng 70 videos, more than 70 videos na walang kapararakan. So, bakit hindi ka pa rin namomonetize? Nasa 200 lang yung iyong subscriber. Halos 4 na taon na po akong nag-YouTube at that time. So, 200 plus lang. Nasa 286 lang yung aking naging subscriber. Samantalang ang dami ko na pong video. Bakit? Kasi iba-iba po yung mga nanonood. Iba-iba yung naging niche ko. Kung ano lang yung gusto kong i-upload, yun lang yung i-upload ko. Ngayon ang ginawa ko, nag-stick po ako doon sa video kung saan nagpaliwanag ako ng pag-a-apply dito sa Czech Republic. And nung nag-explain ako ng ganyang video, guys, parang unti-unti may nanonood, 1, 2, 3, 4. Hanggang sa ngayon, inaabot na siya ng nasa 10,000, ganun. Anong bottom line dun, guys? Ang bottom line dun, alam ko na ngayon kung ano yung target ko. Ano bang target ko? Ang target ko is yung mga gustong mag-apply sa ibang bansa. Yon. Alamin nyo kung ano ang target nyo. Yun yung unang rules po. Pangalawa, kapag may nag-comment sa inyong YouTube channel, lagi nyo pong sagutin. Bakit? For your engagement. Guys, kapag na-detect ni YouTube kasi na nag-engage kayo, na-detect ni YouTube na nagtatanong sa inyo yung mga tao at nakakatulong kayo sa tao, isasuggest niya po ang inyong YouTube channel sa iba na nangangailangan ng information na meron kayo. Of course, the YouTube knows the algorithm. Ano yung algorithm? Ito yung mga tao, ito yung mga nanonood sa inyo, sino ba yung mga nanonood sa inyo, kung paano ba yung flow sa inyong YouTube channel. Yan po yung dapat yung fokusan. Ang una, sabi ko sa inyo, gumawa kayo ng mga videos na related sa inyong niche, sa inyong gusto. Related lang doon, guys, ha. Wala kayong papalyahan doon. Related lang. Kaya may iba man kayong gustong anong video sa ibang YouTube channel nyo yun ilagay. Huwag nyong hahaluan kung ano yung gusto nyo. Pangalawa, lagi kayong mag-reply sa mga comment nila. Tapos, magkakaroon kayo ng, halimbawa, yung parang nireplyan nyo siya, tapos re-replyan din kayo, re-replyan nyo ulit siya. Magkakaroon kayo ng pag-uusap doon. So, nagiging suggested po yun ni YouTube kapag gano'n. Yun lang guys yung ginawa ko na 2 paraan. At saka pala, isa pa, yung pag-upload nyo ng video hanggat maaari sa loob ng 1 linggo. Kasi ako nag-upload ako ng video sa loob ng 1 linggo, minsan 2, minsan 3. Kapag halimbawa medyo mahaba yung video na in-upload ko, ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng part 1, part 2, and part 3. So maximum of 10
minutes lang talaga yung ina-upload ko. Minsan nakakapagkwento-kwento ako ng ganito, inaabot ng 20 minutes. So, ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng part 1, part 2, at saka part 3. So, makakatulong yun guys at malaki talaga ang impact niya sa inyo. Sinasabi ko sa inyo guys, based on my own experience, hindi po ako mapapahiya sa inyo. Pero syempre guys, kailangan consistent ha, consistency. Kailangan consistent talaga kayo. Tapos pag nakatambay kayo, nakaupo kayo sa sofa nyo, o sagot kayo ng mga ng mga comment section nyo. Yun lang guys ang masasabi ko sa inyo. At the best talaga yun. Talagang totoo talaga siya. Sana guys, mapanood nyo tong video na to. And sa lahat ng mga YouTuber dyan, lalo na yung mga maliliit kasi nanggaling po ako dyan. Alam ko guys, ang pakiramdam na parang gustong-gusto mo na. Minsan nga nakikipag-sub ka, di ba? Kaya ako nagkaroon ng 286 subscriber kasi before nagkaroon ako ng ganun. Pero naisip ko, pag hindi pala organic, hindi sila nanonood sa'yo after. So, iba pa rin talaga pag organic. Yung talagang nag-subscribe sila dahil gusto nila. So, kagaya ko, sa lahat po ng mga videos ko, hindi ako nagsasabi na, please subscribe to my YouTube channel, ganyan. Tapos, hindi na po ako nag-i-intro agad-agad. Kung ano yung topic, yun na kaagad ang hain ko. Bakit? Kasi ganun ako Pag naghahanap ako sa YouTube, gusto ko, kung ano yung hinahanap ko, yun lang yung maririnig ko sa'yo. After ko marinig yun, tapos na. Pero, yun yung hanapin din natin, 'di ba? Gusto natin ganun din yung yung marami ngayon nanonood sa iyo, hindi naman nila pinapanood ng buo yung video kasi naiinis sila sa iyo, ang bagal mo magsalita. 'Di ba? Tapos ang bagal mo magsalita, tapos wala pa dun sa topic mo yung gusto niyang malaman. So dapat alamin mo lahat 'yan. 'Di ba? So yan, makakatulong po 'yan sa inyo guys, and thank you so much sa panonood, and sana ay maging matagumpay ang iyong YouTube channel. Thank you!